Magandang gabi po, mga kababayan, kung saan man kayo naroon. Kumusta po kayo? Ano napapansin nyo? Walang energy? Walang kabuhay-buhay? Opo, mga kababayan, alam nyo kasi, bagamat nagbatian tayo ng Happy New Year. At yun talaga ang wish natin para sa ating lahat, para sa bawat isa, para sa ating bansa. Kaya lang, ito nga po, unang mga araw pa lang, ang dami ng mga hindi kaaya-ayang nangyayari. Kung sa bagay, hindi na po tayo dapat pang manibago. Hindi na nakakagulat. Kasi sa totoo lang, nag-umpisa na po ito nung isang taon pa. Late last year. Actually, bandang nag-umpisa yata ng October, November, December. Itong mga kaguluhan po na nangyayari. Actually, itong kaguluhang nag-umpisa nung late last year ay parang mga mga theories, mga pagpapahayag ng mga plano ng panggugulo. At ito nga po, nito lang yesterday, itong pagpasok ng taon, talagang vino-vocalize na po nila ang kanilang mga maitim na plano. Sino pong tinutukoy natin dito? Wala nang iba. Yung mga gusto pong mang-agaw ng kapangyarihan. Alam niyo mga kababayan, nai-stress na nga ako sa buhay ko. Dagdag na stress pa po itong iniisip na to na, mga kababayan, kayo ba hindi kayo nag-aalala? Well, ako nag-aalala ko kasi masyadong malakas ang loob nitong gustong manggulo. At bukod sa lakas ng loob, sa confidence, marami itong pera na pwedeng pagganahin. Bukod sa sariling pera, mayroon pa itong mga financier na hindi lang mga mayayamang negosyanteng nandito sa bansa natin, kundi isang superpower na handang magpondo sa kung anumang plano nila. Ito pong mga nababalitang mga destabilization efforts, sa palagay nyo ba hindi ito seryoso? Yung ibang mga vloggers, yung mga actually hindi naman pro Marcos vloggers, mga dating anti-Marcos, pero kahit papano ayaw po nila na mapataob ang gobyernong ito. Kahit hindi sila pro Marcos. Kasi alam po nating lahat na kapag may nangyaring gulo, kapag naagaw po ang kapangyarihan sa ating kasalukuyang Pangulo, kawawa po ang ating bansa, kawawa po tayong lahat. Well, hindi lahat. Yung mga mayayaman dyan, di naman sila halos affected Yung mga karaniwang mamamayan, mga mahihirap, kagaya natin, yun ang kawawa. Kapag po nawala ang ating kasalukuyang Pangulo na gumagawa ng mga kabutihan para sa ikauunlad ng bayan natin at ng pamumuhay ng bawat Pilipino, ito at may nagbabadya namang agaw na kung tutuusin po, nakakabahala dahil alam natin na wala naman po itong pagmamahal sa bansa natin. Ibang bansa po ang minamahal ng mga ito.
Wala po itong balak na iahon tayo ang bansa natin. Diba? Ngayon, oo, sino mga Duterte? Sila lang naman, kahit na gaano nilang kadidinay, kahit gaanong pagdidinay ni Rodrigo Duterte, hindi naman tayo tanga. Wala pong iba. Walang iba na gustong magpatalsik sa ating Pangulo at agawin ang pamumuno, agawin ng kapangyarihan. Dahil gusto nila, sila ang muling maupo nang sa ganun magawa nila lahat ng gusto nila. Na puro lang naman po pansarili. Ito pong mga katulong nila, mga kasabwat nila, mga retired military officers, mga dating PMAers, ang kakapal po ng mukha ng mga to. Matapos kayong pag-arali ng gobyerno, ito ang igaganti ninyo. Itong dalawa pong very vocal, itong retired General Macanas at itong retired kapitan, na ang kakapal ng mukha. Ewan kung saan ito humuhugot ng lakas ng loob. Well, siguro sa mag-amang Duterte. Pero, ang nakapagtataka, bakit masyado silang ini-expose nila ang sarili nila sa mga ginagawa nila? Itong ginagawa nila na mga panghihikayat sa mga kapwa militar, mga pulis, at napapabalita pa na pati mga NPA pwedeng katulungin. Hindi naman po nakapagtataka dahil itong sinasabi nila Duterte na galit sila sa NPA. Baliktad. Siguro may mga NPA sila, kunwari lang galit sa NPA, pero ang totoo, nakikipagsabwatan sila. At ngayon, dahil sa marami silang pera, pati mga mahihirap gagamitin na naman. Magbabayad ng mga mahihirap na tao para magpakita ng suporta sa kanila. Ngayon, bagamat hindi po kumikibo ang Malacanang, siguro ko naman, ang pakiusap ko lang po dito sa first couple, First Lady Liza and Pangulong Bongbong, huwag nyo naman po sanang pabayaan. Huwag nyo po kaming pabayaan. Kayo po ang nasa kapangyarihan. Iligtas nyo po ang bayang ito. Huwag nyo pong hahayaan na maagaw ito. Maagaw ng mga sobrang sakim. At wala naman pong pagmamahal sa bayan natin. Kayo lang po inaasahan namin ngayon. Kaya please, well, ako umaasa naman po ako sa inyo na hindi kayo magpapabaya. Sana wag pong maulit. Wag po kayong papayag na maulit yung nangyari sa inyo noong araw, noong 1986. Itong Duterte, ito yung bagong Aquino Gusto mang-agaw. Naiinggit. Hindi makahintay. Ngayon po mga kababayan, ang nakakalungkot nito, bagamat ang mga Duterte ang may pakana, alam natin na yan ang may pakana, pero ang nakakalungkot po, dahil pati itong kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy, ay mukhang kasabwat na talaga. Nakikipagsabwata na talaga dito sa
dito sa nakaambang pang-aagaw na ito ng kapangyarihan. Sa mga ikinikilos at mga pananalita ni Amy Marcos. Kagaya po nitong kanyang New Year's message. Mahaba po ito. Pero yung sa umpisa kasi, may mga binabanggit siya doon na tungkol sa nananawagan sa Panginoon. How hypocrite. At saka ang binabanggit niya po dito sa first part ay yung tungkol sa kaguluhan sa buong mundo. Sa Ukraine, sa Israel, at kung saan-saan pa. Dito lang po tayo, dito ko lang kinuha dito lang tayo mag-umpisa sa yung para sa bansa natin. So, basahin po natin, ito po yung New Year's message niya na suriin po natin, O, ito po. Kailangan nating baguhin ang magulo at mapanganib na sitwasyon ng mundo para sa ating mga OFW. OFW. Opo, ang mga OFW po natin nadadamay sa kaguluhan sa mga giyera sa ibang bansa kung saan sila nagtatrabaho. Kasi, sa tinagal-tagal ba naman ang panahon, Senator Amy, wala man lang kayong nagawa, batas, or anuman lang na proyekto, na nang sa ganon, yung mga Pilipino ay hindi na dapat lalabas pa ng bansa para lang magkapera. O ngayon, eto, nagsasuffer sila ng bukod sa hirap at lungkot na malayo sa pamilya nila. Eto, nadadamay pa sila sa giyera ng iba. Hindi po kasi mga kababayan, hindi sapat na nagwi-wish lang tayo. Hindi po sapat yung prayer lang, yung wish na sana. Dapat bilang mga opisyal ng gobyerno, gumawa kayo ng paraan nang sa ganon magkaroon ng trabaho dito sa Pilipinas para yung mga Pilipino hindi nalalabas ng bansa. 'Di ba? Tuloy natin. At tanggapin natin na sa punot dulo, sino man ang ating kaalyado, wala tayong maaasahan kundi ang ating sarili. Sino man daw ang kaalyado. Yung isang Marcos loyalist na vlogger, bilib na bilib po dito sa statement na ito ni Amy Marcos dahil para sa kanya po, nagpapatunay ito na blood is thicker than water daw. Na kahit daw itong si Amy ay pumapanig sa mga Duterte, hindi raw, ito raw ang patunay na hindi rin kayang talikuran ni Amy Marcos ang sariling pamilya. Ito nga kaya ang ibig sabihin? Ako kasi ang unang pumasok sa isip ko, yung kaalyado na sinasabi, ay yung pakikipag-alyado niya sa Duterte, Una yon, na ibig sabihin, kahit na nakikipagmabutihan siya sa mga Duterte, hindi rin pwedeng umasa siya na talagang true sa kanya yung mga yan. Dahil ibang tao yan eh. Ibang tao at mga halang kaluluwan yan. Ibig sabihin, nakikipag-alyado ka, Amy, dyan sa mga ganyang tao. At ang isa pa pong kaalyado na pwedeng ito yung pinapatungkulan niya, ay itong pakikipag-alyado ng Pilipinas sa Amerika. Na ibig niyang sabihin, dahil anti-America nga siya, hindi okay sa kanya, hindi siya agree sa pagkakaroon ng EDCA sites. Ang ibig niya pong sabihin dito hindi tayo dapat umasa sa Amerika na tayo tutulungan at ipagtanggol. Well, dapat naman po talaga ang kaalyado, yung mga allied nations, nandiyan dyan para sumuporta.
Pero talagang kailangang ilagay pa rin po natin sa mga isipan natin na kailangang kaya nating tumayo mag-isa. Kaya nga po, ito na nga po ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit niya binomodernize ang ating armed forces. Kung bakit siya bumibili, nag-a-acquire ng mga dagdag na kagamitan ng ating armed forces. Dahil kailangan pong tumayo tayo sa sarili natin. Hindi po natin sinasabi na hindi tayo tutulungan ng mga kaalyado. Tutulungan tayo niyan, but kailangan, kumbaga 50-50 lang ang isipin natin na aasa tayo ng tulong. Kailangan alam din natin na kaya nating lumaban tayo, mismo tayo. Sila, kumbaga, supplement lang. Yun. Alam mo ito alam nyo, kung hindi maaasahan ang Amerika para kay Amy Marcos, mas lalo nang hindi tayo pwedeng umasa sa China. Dahil wala namang balak yan na mapaganda tayo, kundi mapahamak lang tayo. Di ba? Tuloy natin. Matagal nang sinabi ng aking ama. Alam mo, nabubwisit ako dito kay Amy Marcos kapag binabanggit niya lagi sa mga kanyang mga speeches si Apo Lakay. Kasi po, parang ginagamit niya yung tao, yung memory ng kanyang tatay na di hamak naman na matino kaysa sa kanya. Kumbaga, ang kapal naman ng mukha nito ni Amy na gamit-gamitin ng memory ni Apo Lakay na ang mga ginagawa niya ay taliwas po sa ikabubuti ng bansa. Ang kapal. Sana Amy Marcos, wag mo nang binabanggit-banggit ang alaala ng iyong ama. Dahil ang mga ginagawa mo ngayon, hindi niya yan gagawin kung siya'y buhay. Ito ha, matagal nang sinabi ng aking ama na ang lipunan natin ay parang bulkang malapit ng sumabog. Dahil sa kasakiman, pang-aapi at pagtatraidor ng mamamayang Pilipino. Parang mali yata ang grammar eh. Alam mo, Amy Marcos, Tagalog na nga eh. Mali pa ang grammar. Kasakiman, pang-aapi at pagtatraidor ng mamamayang Pilipino. At ito daw ay ang nagbanggit nito ay si Apo Lakay Marcos. Ewan ah. O baka naman typographical error. Pero, typographical error man, but yung essence, dapat na-check niya to. Kasi pag sinabi pong pagtatraidor ng mamamayang Pilipino, ibig sabihin, yung mamamayan ang nagtatraidor, yung mamamayan ang nang-aapi, yung mamamayan ng sakim. Sinong inapi ng mamamayan? Sinong tinatraidor ng mamamayan? Ang politiko? Ay, naman. Napaka-basic lang nito, napaka-simpleng bagay nito, mali pa. Ha? Mamamayang Pilipino nagtatraidor? Ang dapat, pagtatraidor sa mamamayang Pilipino. Sino nagtatraidor? Yung mga nakaupong politiko. Isa ka na doon, Amy. Akala ko, ang pinapatungkulan niya po dito ay yung kaalyado niya ngayon na yung mga Duterte. Akala ko pa naman, nagising na siya. Hindi naman pwedeng ang pinatutungkulan niya dito yung kapatid niya. Si Pangulong Bongbong at yung pinsan niyang si Martin Romualdez. Dahil wala namang ginagawang katraidoran eh. Kung mayroon mang katraidoran ginagawa, sino ang tinatraidor? Si Duterte ba? Dahil sa planong pagpapapasok ng ICC? Pagtatraidor ba yun? Bakit? Kaibigan ba ni BBM si dating Pangulong Duterte? Hindi naman, di ba?
Kalaban, ang tingin ni Duterte kay BBM, kalaban. Ikaw lang naman ang kumakapit dyan eh. Nakapagtataka ka eh. Responsibilidad ni PBBM bilang Pangulo ng Bansa na bigyan ng hustisya yung mga naapi at inabusong mga mamamayan. Yung biktima ng drug war ni Duterte. Kaya pwede ba? Huwag niyong minamasama kung papasukin ni BBM ang ICC dito. Sa totoo lang, kahit hindi si BBM ang naging Pangulo, kung halimbawang si Leni Robredo ang nanalo, mas pa. Gagawin din. Mas lalong gagawin ng mga dilawan. Dahil kalaban din sila niyan eh. Kahit sino pong umupo na matinong presidente, matino ha, kahit sino, basta matinong Pangulo, na talagang tapat sa kanyang tungkulin para sa mamamayan, ganyan din po ang gagawin. Regardless kung sino ang nakaupong Pangulo. Not unless na si Sara. Of course. Hindi niya yan gagawin. Kaya nga yata pinamadali ninyo na agawin ang kapangyarihan kay Marcos dahil dyan. Para iligtas ninyong mga sarili ninyo sa pag-aresto ng ICC. Diba? Well, ito ng panghuli. Sana hindi pumutok ang bulkan sa bagong taon, 2024. At naway makamit natin ang isang mapayapang kinabukasan para sa ating bansa. Wow! How noble! Noble thoughts. Pero alam mo, Amy Marcos, hindi makakamit ng ating bansa ang kapayapaan hanggat mayroong mga politiko na kagaya mo at ng mga Duterte. Dahil kayo yung nanggugulo eh. Kayo ang magulo. Kayo ang magulo ng gugulo dito sa ating bansa. Maayos na nagtatrabaho yung kapatid mo, pero ikaw, anong ginagawa mo, Amy Marcos? Nakikipagsabwatan ka pa dito sa mga tao, dito sa mga demonyo na gustong magpabagsak sa matinong Pangulo. Anong klaseng kapatid? Ha? Amy Marcos? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba alam na marami ng netizens, marami ng Pilipino ang galit sa'yo? Bulkan. Dalawang ulit pong binanggit dito ni Amy Marcos yung salitang bulkan. Yung puputok ang bulkan. Ito po, narinig na po natin ito doon sa salita nito ni noong PMAyer, nitong mga DDS. So, ibig sabihin, mga kababayan, iisa lang po sila ng script. The same script. Kaya ito pong si Amy Marcos, talagang DDS po itong purong-puro. Alam niyo kung bakit? Ito ang nakapagtataka. Balikan po natin yung 2016 elections, kung saan sinuportahan nito ni Amy Marcos maging Pangulo si Duterte. Pero, itong si Bongbong Marcos, tumakbo rin na Vice President. Hindi ba, mga kababayan, hindi ba marapat lang common sense na dapat yung running mate ni Duterte ay si BBM? Dahil yung kapatid ni BBM na si Amy Marcos, ang sinuportahan na maging Pangulo ay si Duterte. Bakit hindi kinuha si BBM na maging running mate at iba ang kinuha? Hindi ba ipinakiusap ni Amy Marcos na Mr. Duterte, susuportahan ko ang iyong kandidatura
Gagamitin ko ang mga Marcos loyalist upang ikaw ay manalong Pangulo. Pero, gawin mong running mate ang kapatid ko. Di ba dapat ganon? Pero wala. Hinayaan lang niya na iba ang kuning running mate. Anong klaseng kapatid? Ang sinuportahan lang si Duterte para maging Pangulo. Tapos ngayon, noong 2022, nung tumatakbo ng Pangulo itong BBM, sinira-siraan pa. Sinira-siraan ni Duterte. Walang utang na loob. At ito namang si Amy, di ba mga kababayan, walang utang na loob itong Duterte na matapos siyang suportahan ni Amy Marcos para maging Pangulo, ito ang igaganti niya sa mga Marcos, na imbis na suportahan si BBM, siniraan pa. Di ba? At itong si Amy Marcos nakapagtataka, ano bang klaseng tao ito? Anong klaseng kapatid? Hinahayaan niyang sira-siraan ng kapatid niya? Susuportahan niya yung kalaban? Imbis na yung kapatid? At kahit na nung natapos ng eleksyon na nadaya, kahit na yung kanyang protest, hindi man lang tumulong ang Duterte at ang Amy. Di ba? Kaya ito po mga kababayan, nakakasuklam na po itong pinaggagawa ni Amy Marcos. Sa totoo lang, Marcos ito pero ang ugali, malayo sa Marcos. Sa Romualdez Marcos. Para talaga siyang ibang tao, parang taga-ibang planeta. Nakakasuklam ang pinagagagawa mo, Amy Marcos. Baka iniisip mo na susuportahan ka ng Marcos loyalists? Nananaginip ka sa ginagawa mong yan? May kinalaman ka, may alam ka tungkol sa pagpapabagsak kay Bongbong Marcos. Dahil nandiyan ka sa kampo nila eh. Di ba mga kababayan? May alam yan. Kasabwat pa siya. Traidor. Ikaw ang traidor, Amy Marcos. Kayo ng mga Duterte. Kayo ang traidor. Traidor sa kamag-anak, traidor sa bayan. Okay? Tama na muna. Mahaba na eh. Okay. Yan na lang muna po mga kababayan at magbablog pa po tayo mamaya. So, see you in my next vlog. Thank you for watching. Thank you for following. Peace.